Dapat na umanong simula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Hunyo. Yan ang paniwala ni dating Senate President Tito Sotto. Giit nito, maaari pa rin namang ipagpatuloy ang naturang trial kahit magbago pa ng komposisyon ng Senado pagkatapos ng halalan sa Mayo. Narito ang report ni Kyle Bullias. Naniniwala si former Senate President Tito Sotto na hindi dapat pagtalunan kung kailan dapat simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sotto, nakasaad sa Articles of Impeachment ang salitang forthwith na ibig sabihin ayon sa konstitusyon ay dapat agarang aksyonan. Dahil nakaresas ngayon ang Senado at hindi sila maaaring maglitis legally, sinabi ni Sotto na dapat itong simulan sa pagbabalik sesyon ng Senado sa June 2. Sabi ni Sotto, maaari pa rin namang ipagpatuloy ang impeachment trial kahit magbago na ng komposisyon ng Senado pagkatapos ng halalan sa Mayo. Yung Sandigan Bayan, division yan, di ba? Tatlo. Nagkasakit yung isa namatay. Ibig sabihin yung kaso, hindi mo na itutuloy. Itutuloy mo papalitan mo lang yung dalawa. Tama po yan. Therefore, yung 12 senator na naiwan doon, mayroong balibagong 12, hindi ibig sabihin nun hindi naman na pwede. Diba? Pwede yung yan. So ngayon, merong ibang magsasabi na, hindi, natapos na John Silly yan, without day yan Kailangan yan na panibago na yan. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? Dali nila sa Korte Suprema. Sa huli, magkakatalo umano ito sa kung anong ruling ang susundin ng Senado. Paliwanag ni Sotto, kasalukuyang may conflicting rules sa Senado. Isa rito ay sinasabing hindi ititigil ang paglilitis oras sa simulan ito, habang ang isang ruling naman ay sinasabing lahat ng proceedings ay dapat itigil sa pagtatapos ng Congress. Una rito, sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng pagkatapos pa ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos gawin ang impeachment trial oras na maupo na sa pwesto ang mga bagong halal na senador. Sinabi rin ni Escudero na kahit simulan ito sa Hunyo, kasama ang mga senador ng 19th Congress, hindi nila ito mamadaliin kaya tatawid talaga ito sa 20th Congress, maliban na lamang kung maglalabas ang temporary restraining order rito ang Korte Suprema. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.